Kung regular kang nag-i-stretch pero pakiramdam mo hindi ka umuusad, baka isa ka sa 4 na pagkakamaling ito ang ginagawa mo. Ipinapakita ko sa iyo sa video na ito kung paano mo maiiwasan ang mga pagkakamali at kung paano ka makakamit ng mas maganda laban sa pananakit at para sa mas magandang paggalaw sa pamamagitan ng mas mahusay na pag-stretch. Bakit nga ba tayo nag-i-stretch? Karamihan sa atin ay nag-i-stretch para lang manatiling maliksi o flexible. Napapansin natin, kapag may ginagawa tayo roon, may nangyayari. Nalaman natin na pwede mo pang magamit ang pag-stretch sa mas tiyak na paraan para maiwasan ang pananakit, mabawasan ang kasalukuyang sakit, at tuluyang mawala ang pananakit. Nalaman namin na karamihan sa mga nararanasang sakit ngayon ay nagmumula sa patuloy na pag-ikli ng mga kalamnan. Umiikli at tumitigas ang mga fascia dahil kulang sila sa lambot. At lahat ng mga bagay na ito ay nagdudulot na maaari mong gamitin ang pag-uunat bilang panlaban sa sakit. Bakit naninigas at umiikli ang mga kalamnan at fascia? Dahil sa araw-araw na buhay, hindi na nating ganap nagagalaw ang katawan sa lahat ng direksyon. At bilang resulta, umiikli at naninigas ang mga estruktura. Dito makakatulong ang tamang pag-uunat. Mali ang unang paraan ng pag-uunat. Nag-uunat ka, pumupwesto, maganda ang pakiramdam. At ginagawa mo ito ng 10, 20 o 30 segundo. Madalas kong napapansin, bihirang-bihira ang nag-uunat ng mas matagal pa. Pero may isang bagay na hindi napapansin dito. Ang mga fascia na tumutulong para maging mas maliksi ka kapag nauunat ang mga ito. Kailangan nila ang pag-uunat na ito. Kailangan nila ng hindi bababa sa 30 segundo para magsimulang maging mas maluwag at mas mahaba. Ibig sabihin, para magbigay. At doon pa lang talaga magsisimula. At dahil dyan, nag-iinat tayo ng 2 minuto, higit kumulang para magamit ng buo ang lahat ng epekto at masulit ang oras na ginugol natin. Ako talaga, ano ang nagpapagalaw? Ngayon, talagang mahalaga ang oras. Kaya kung gusto mong magamit ng maayos ang oras mo sa pag-iinat, dapat kang mag-inat ng hindi bababa sa 2 minuto. May mga sistemang gaya ng yoga na mas matagal ang pag-iinat at hindi ito mali. Maganda rin yon, may iba pang nangyayari, pero mas kaunti kumpara sa oras. At ang pinakamainam talaga ay nasa 1.5 hanggang 2.5 minuto. Mga ganoong tagal. Kaya kapag nag-i-stretch tayo at may kasamang ibang teknik, dinisenyo ito para masigurong may 2 minuto ka na siyang nagdudulot ng magandang resulta. Pagkakamali numero 2, maaaring iniisip mo na ang pagwaiwiggle o paggalaw-galaw habang nag-i-stretch ay makakatulong sa'yo at nagtataka ka kung bakit hindi ito masyadong nangyayari sa'yo. Maipapaliwanag ko kung bakit. Sa mga hindi sanay o matagal nang di ginagawa ito, ganito ang nangyayari. Kapag nagwiwiggle sila, lalo pang nai-stress ang mga estruktura at kalamnan, kaya mas sumisikip. Kaugnay ito sa katotohanang may mga spindles sa loob ng mga kalamnan na tinatawag na muscle spindles. At kapag napansin ng mga ito na biglang naunat ang kalamnan, nagre-resist sila dahil gusto nilang protektahan ang katawan. At para mapigilan ang reflex na ito ng pag-igting, pinakamainam lalo na para sa mga baguhan o hindi pa sanay magunat. Kumbaga, papasok ka sa pag-unat at kapag naramdaman mong sapat na muna iyon, dahan-dahan ka lang ulit papasok palalo dahil hindi na ma-activate ang reflex na iyon. Kapag sanay ka na talaga sa pag-unat, kapag flexible at malambot na ang mga kalamnan mo at hindi ka na madaling masaktan, doon ka na pwedeng magsimulang gumawa ng mga bouncing na galaw. Makikinabang ulit ang fascia dahil iba ang ayos nila. Para talaga ito sa mga eksperto na matagal nang gumagawa nito. Sa simula, hindi ko muna gagawin yan kasi pwedeng magdulot ito ng kabaligtarang epekto. Kung gusto mo pang gumawa ng iba, kung gusto mo ng higit pa, kaysa sa paulit-ulit na pag-unat lang, inire-recommenda ko sa iyo ang mga ehersisyo namin. Kasi may kasamang pagpapalakas doon. Ibig sabihin, pupunta tayo sa partikular na estado ng pag-unat at palalakasin ang kalamnan sa pinakamahabang haba nito. At may nangyayari doon na talagang maganda para sa paggana ng mga kalamnan mo. Kahit sa araw-araw o sa sports, dahil mas magagawa mo ng mas magaling ang mga bagay na dati ay hindi mo kayang gawin. Dahil kahit sa mga malalawak na anggulo, sa mga anggulo na kadalasan ay walang lakas, ngayon ay napapalakas mo na. At pagkatapos, sa huli, may isa pang uri ng lakas na pagsasanay na papasok. Palalakasin din ang kalaban na kalamnan ng naunat na kalamnan sa pamamagitan ng tinatawag na aktibong pag-unat. Dahil sa mga pagpapalakas na ito, kumpleto na ang programa mo sa loob ng 2 minuto at madali mo itong magagawa araw-araw. Siguradong magugustuhan mo pa ito.
Pagkakamali numero 3. Nag-uunat ka at nagsisimula na itong magbigay ng mas maraming tensyon at pagkatapos ay sumasakit na ito. At mayroong isang patakaran na palaging sinasabi, kapag nagsimula ng sumakit, dapat mong itigil ang pag-uunat. Kaya huwag mo nang ituloy pa ang pag-uunat. Iba talaga opinyon namin base sa 40 taon ng karanasan. Alam kasi namin na ang bahagyang sakit na ito ay dapat talagang maging panimulang punto pa lang sa pag-uunat. At pagkatapos, dapat kang dahan-dahang magpatuloy, hindi masyadong malakas, pero palaging dahan-dahan hanggang maramdaman mong narating mo na ang hangganan ng iyong komportabling sakit. Ano ang komportabling sakit? Ang komportabling sakit ay isang sakit na masakit, pero hindi ka nito lubos na kinukulong o pinipigilan. Na kailangan mong lumaban, ipunin ang kamao at gamitin ng todo ang ulo. Sinisikap kong manatili dyan. Hindi dapat nangyari ito. Isang sakit na parang nakakagaan ng pakiramdam. Nagsisimula ito bilang magaan na sakit na nakakagaan ng pakiramdam. Tapos lumalakas, lumalakas, lumalakas. Pag-isipan mo kung gusto mo pang magpatuloy at ano ang nararamdaman mo. Pansinin ang paghinga mo. Kaya mo pa bang huminga ng malalim o nahihirapan ka na? Iyan ay palatandaan na sobra na. At ang hangganan na iyan, hindi mo agad mahahanap sa unang 3 araw. Pero pagkatapos ng 3 linggo, mas makikilala mo na talaga ito. Huwag ka ring sumugal. Umakyat ka lang hanggang sa tingin mo ay kaya mo. Masakit na, pero okay pa rin ako. At pagkatapos kinabukasan, dagdagan mo pa ng kaunti at doon ka talaga bibilis ng husto. Sa pamamagitan ng iyong pakiramdam mo, malalaman. Kailan nga ba ang tamang tindi? At bakit napakahalaga na huwag agad tumigil kapag nagsisimula na ang sakit? Kaya napakahalaga nito sa pakiramdam ko. Ito ay isang purong tansya lang. Sa pakiramdam ko, kapag tumigil ka na agad pag nagsimula ang sakit, siguro mga 10% lang ng bisa ng isang ehersisyo. Ng bisa ng isang ehersisyo, kung ikukumpara mo sa pagtaas mo hanggang sa pinakamataas na hangganan ng kaya mong tiisin na sakit. Pagkakamali, ma'am, 4. Nag-iinat ka habang pinipigilan ang paghinga at katawan mo. Hindi dapat ganun, kahit sa weight training. Yung ipinaliwanag ko kanina, sikapin mong huminga ng malalim papasok at palabas habang nag-iinat, mas maganda kung sa ilong kahihinga. Inaayos nito ang lahat at tumutulong para ma-activate ang vagus nerve mo. Ang parasympathetic relaxation ay nangangahulugang mas napapalalim mo ang pisikal at biomechanical na pagre-relax sa pamamagitan ng maayos at relax na paghinga. Dahil nai-stretch ito at kasabay nito, isama mo pa ang mental na aspeto. Obserbahan ang sarili habang humihinga. Sa kahit anong pag-uunat, mapapansin mong, okay, medyo masakit na at lalong sumasakit. Sikapin mo pa ring huminga ng malalim papasok at palabas. At pagkatapos, sisimulan mong tuwing humihinga ka palabas, lalo kang pumapasok sa pag-uunat. At kapag humihinga ka papasok, titigil ka muna, hihinga ka, tapos magkakaroon ka ng sandaling pahinga sa galaw. At pagkatapos, hihinga ka palabas at muling papasok sa pag-uunat habang humihinga ka palabas. At kung gusto mo pang gumamit ng isang trick kung saan mas ma-activate ang vagus nerve, mas lalo kang marerelax gamit ang iyong central nervous system. Pagkatapos, huminga ka ng mas mahaba palabas kaysa sa paghinga mo papasok. Halimbawa, kung huminga ka ng papasok ng 2 bilang at palabas ng 3 bilang, mas na-activate ang varus at mas nakaka-relax ka kaysa kung hindi mo ito ginagawa. Gusto ko ring malaman, pakisulat sa komento kung ano ang bago at ano na ang alam mo. Pakishare ang video na ito sa kakilala mong laging nag-i-stretch. Para malaman niya paano makuha ang maximum benepisyo sa pag-i-stretch. Siguradong matutuwa siya.